Samantala mga kabombo, dako tayo dyan sa Senado dahil dyan nagpalipas ng gabi matapos ikulong ng mga senador itong umano'y leader ng kulto galing sa Surigao. At ano kaya mga hakbang na gagawin para sa pagpapatuloy ng mga investigasyon hinggil dito? May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Inilantad ng leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Kilario o ang tinatawag nilang Senior Aguila na hindi niya ginusto na pamunuan ng samahan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, inahayag ni Senior Aguila na kung hindi dahil sa kanilang dating presidente na si Rosalina Taruc ay hindi niya tatanggapin ang pagiging Pangulo ng Socorro Bayanihan. Git pa ni Aguila, dahil sa mataas na respeto ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan sa dating presidente ng grupo, kaya siya ang napiling pinuno. Pakiusap pa niya sa mga senador, pakinggan siya at hindi umano niya magagawa mga ibinabatong aligasyon dahil siya ay bata pa at hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman naniwala rito si Senador Ronald Bato de la Rosa at sinabihan si Senior Aguila na imposibleng hindi nito alam kung bakit siyang napiling pinuno. Nagtataka pa ang senador dahil nilang matatanda na maalam sa grupo at nakapagtapos ay napili lang na Vice President ng Socorro Bayanihan, gayong siya na hindi nakapagtapos ang napiling mamuno sa grupo. Binanggit pa ni De La Rosa ang dahilan kaya siyang napili. Ito'y dahil sa sinasabing extra powers nito na kayang makapag-command ng maraming followers at naniwalang mga tao ng Sitio Kapihan na maliligtas sila laban sa mga masasama sa mundo. Dagdag pa ang claim ni Senior Aguila na siyang reincarnation ni Jesucristo. Kung dating paniniwala ng komunidad sa Sitio Kapihan na siya rin si Senior Santo Niño, ngayon ay tinatanggi niya na hindi siya ang Santo Niño. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Bata-bata mo, sige magkinig ka. Bata ka, wala kang alam, inosente ka. Whereas nandyan yung mga, kung sa atin pa sa, maalam, mga matatanda na maraming alam, Doctor of Education. Bakit ginawang Vice President lang? Ikaw, wala pinag-aralan, ginawang Presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating Presidente? Napakinggan natin ang pagpapatotoo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, ay naman sa Interagency Council Against Trafficking, 3 babaeng prosecutor ang mangunguna sa preliminary investigation sa umanikulto ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Sinabi ni IACAT Undersecretary Nicolas Felix T. sa pagdinig na inilipat ang kaso mula sa Bayugan City Prosecutor's Office patungo yan sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Ayon pa kay T, itinakda na ng panel ang paunang pagdinig sa Maynila sa Oktubre 9. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni IACAT Undersecretary Nicolas Felix T. But eventually, head office noted the significance of this case, and we had the case now finally transferred to the head office in the DOJ, and the secretary himself designated a panel of 3 women prosecutors who will independently preside over the preliminary investigation of the case. Your Honor, I was informed that the panel already scheduled the initial hearing here in Manila in October 9. Our process server is here with us. I think he is outside, and we intend to serve the subpoena later on the respondents or their counsel. We look forward to their cooperation for the receipt of this service and look forward to their attendance in the initial hearing on October 9. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Eliza, nakadetain ang 4 na mga leader na sinasabing kulto ng Socorro Bayanihan Services sa Senado. Inaprobahan nito ni Senador Bato de la Rosa ang naging motion ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Hontiveros. Kabilang sa mga nakadetain sa pasilidad ng Senado pagkatapos ng pagdinig ay sina Senior Aguila, Mamerto Galanida, Janet Ahok at Karen Sanico. Nag-ugat ang pagpapakontempt sa 4 sa patuloy na pagtanggi nila na may nagaganap na sapilitang pagpapakasal sa mga menor de edad. Inilatag din ang ilang pang-aabuso sa naturang samahan kung saan kabilang narito ang umuni pagkulong at pagpadel sa mga miyembro nilang lumalabag sa loob ng isang foxhole, pati na rin ang di umuni pagpapalangoy sa mga violators sa isang Aroma Beach o yung isang lugar na punong-puno ng dumi ng tao. Pinabulaan na ni Senior Aguila ang mga aligasyon na ibinabato sa kanyang grupo, ngunit hindi ito tinabla ng mga senador. Narito pakinggan natin ang motion ni Senadora Risa Hontiveros na inaprobahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt
J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. Personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Ulid ng pagdinig si Senador Ronald Bato de la Rosa sa susunod na linggo. Kaugnay pa rin yan sa umano'y kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!